The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Ezekiel 7 verse 19. Ipinagtatapon na sa lupa ang kanilang pilak. Ang mga ginto'y wala ng halaga. Ang pilak at ginto nila'y walang maitulong sa kanila sa araw ng puot ni Yahweh. Hindi mapawi ng mga ito ang kanilang gutom. Hindi nila ito makain. Ibinagsak sila ng sariling kasamaan. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ating pag-usapan kung paano nawawalan ng halaga ang dolyar. Ang dolyar kasi ang pangunahing currency sa buong mundo. Ito ang basis ng lahat ng ekonomiya sa lahat ng bansa sa buong mundo. Dahil na rin sa kanyang stability na tila baga hindi magka-crash at hindi mawawala ang dolyar. Ngunit kung ating mapapansin mga kaibigan, naabot na rin sa susulan ang kasalanan ng United States dahil na rin sa kanilang pag-abuse sa power at ganoon na rin sa tumataas na imoralidad sa bansang ito. Makikita kasi natin dito ang mga artist sa Hollywood, sa music industry, sa political world ay makikita natin na kanilang itinutuon ang kanilang pagsamba hindi sa ating Panginoong Diyos kundi sa Diablo. At ngayon nga nagbabadya na ang US economy, ang US dollar ay mawawalan na ng halaga. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. At ngayon mga kaibigan, isa-isa na ang mga bansa ay umaalis na at itinatapon na ang dolyar. Katulad na lamang sa bansang Kenya na nag-announce ang presidente ng Kenya na kanilang tatanggalin na ang dolyar sa kanilang ekonomiya. Nagbabadya na mahigit 500 million US dollars kada buwan ang kanilang tatanggalin ng currency na dolyar sa kanilang ekonomiya at papalitan nila ito sa bagong deal sa Saudi Arabia na ang kanilang magiging base of commodity ay hindi na ang fiat currency na dolyar kundi ang oil na ng Saudi Arabia. At kamakailan lamang ang China at Brazil ay nag-strike ng isang deal para itapon na rin ang dolyar para sa kanilang mga tradings. Ito ang banggit sa AFP News. China, Brazil, strike deal to ditch dollar for trade. Ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, ang China, ay nakipag-agree sa Brazil na kanilang itatapon na ang US dollar para sa kanilang trade. So ang tanong ay, bakit ito nangyayari? At ano ang epekto nito sa ating bansa at maging sa buong mundo? At kung tatanungin niyo ako kung ito ba ay isang seryosong pag-uusap, ang sagot ko ay sobrang seryoso ng topikong ito kaibigan, sapagkat lahat ng mga tao sa buong mundo ay maapektuhan pag nag-crash ang dolyar. Base sa isang ekonomista, binabanggit niya na nagkakaroon ng pagbabago sa world orders kung saan ibinabase ang mga karensiya sa buong mundo sa isang fiat currency lamang. At ito ay nangyayari mga kaibigan tuwing every 100 years lamang. At ngayon na-unfold na ang pagbabago ulit ng ating ekonomiya. Kung inyo kasing makikita at mapapansin, ang fiat currency na US dollars ay ito ang pinakamalakas na currency sa buong mundo sa loob ng 80 years. At dito binabanggit, the US has held the world reserve currency from 1921 to today. Kung ating mapapansin, ang may hawak ng pinaka-reserve ng buong ekonomiya ng mundo ay walang iba kundi ang United States of America. Ang reserve currency ay isa itong ekonomiya na tinatanggap ng buong mundo mga kaibigan. Kaya naman, ang gamit lahat ay ang standard ng US currency na tinatawag na US dollar. At ang reserve na ito mga kaibigan ay kinuha ng US dollars bilang pangunahing currency sa buong mundo na dati ay United Kingdom pound dahil na rin sa stability, resiliency at kapangyarihan ng United States of America. Ito ang naging basehan sa mga trading businesses sa buong mundo, sa mga pagbibili sa pagbabuy and sell ng mahalagang mga items at ganoon din sa pagtatransact ng mga investments sa buong mundo. Kaya naman ang lahat ng mga trading sa buong mundo ay ginagamit lamang ang isang currency na tinatawag na US dollars dahil ito ang pinaka-stable talaga sa lahat. Dahil kung gagamitin ng mga iba't ibang bansa ang kanilang mga currencies at pag bumagsak ang kanilang ekonomiya
ay mawawalan ng value ang kanilang mga trades. Kaya naman ginagamit ng buong mundo ang US dollars bilang pangunahing currency sa buong mundo dahil sa sobrang stable nito. At ayon na rin kay Dalio, makikita natin mga kaibigan na katulad ng aking sinabi kanina ay nagkakaroon ng change of world orders na bago ang United States ay ang may hawak ng buong ekonomiya mga kaibigan ay walang iba kundi ang UK pound. At kung ating makikita mga kaibigan, every 100 years ay nagbabago ang mga superpowers sa buong mundo. Pagkatapos kasi ng French Revolution, noong natalo mga kaibigan ang UK, ay pinalitan ito ng United States bilang pinakamakapangyarihan sa lahat. At noong time nga mga kaibigan ng World War II, noong tinalo ng United States ang bansang Japan sa pamamagitan ng nuclear power, ang United States ang umakyat bilang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. At dito natin makikita mga kaibigan na pag malakas ang bansa, ang currency nila ang gagamitin dahil na rin sa trust at stability ng isang superpower na bansa. Ngunit ito nga nakakabahala mga kaibigan, ang mga iba't ibang bansa ay nagsisimula na itapon ang US dollars at nais nila na higitan ang kapangyarihan ng United States of America katulad na lamang ng Saudi Arabia, China, Brazil at marami pang mga bansa. At ito na rin ang binabanggit mga kaibigan sa propesiya ni Ezekiel na binabanggit sa Ezekiel 7 verse 19 na kanilang itatapon sa lupa ang kanilang pilak dahil mawawala ng halaga ang kanilang pera. Kung ating mapapansin kasi mga kaibigan, sa panahon ng mga Israelita, sagana ang bansang Israel kung sila ay faithful sa ating Panginoong Diyos. Ngunit dumarating ang taggutom sa kanila kung sila ay sasamba sa ibang Diyos-Diyosan at kanilang kakaligtaan ang ating Panginoong Diyos. Na katulad sa bayan ng Israel, tila baga history repeats itself at ang propesiya ni Prophet Ezekiel ay nangyayari na sa bansang United States. At hindi lamang ito mga kaibigan sa United States, kundi maapektuhan din ang ating bansa, ang bansang Pilipinas, dahil nakabase pa rin ang ating ekonomiya sa United States of America. At kung magkagayoy mga kaibigan, pag bumagsak ang ekonomiya ng United States, natural sa natural, ang lahat ng mga bansa na may hawak ng US dollar currency ay sila rin mga kaibigan ay babagsak sa bandang huli. Kaya naman, wala tayong ibang kakapitan mga kaibigan, kundi ang sumampalataya sa ating Panginoong Diyos na kahit anumang mangyari sa ating mundo, kung tayo ay kakapit ng matatag sa ating Panginoon, ay hindi tayo mapipeligro at hindi tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos. Isaiah 33 verse 16 to 18. Sa gayon, magiging ligtas kayo, parang nasa loob ng matibay na tanggulan. Hindi kayo mawawala ng pagkain at inumin. Makikita ninyo ang kaningningan ng hari na mamamahala sa buong lupain. Mawawala na ang kinatatakutang mga dayuhang tiktik at maniningil ng buwis. Kung ating mapapansin mga kaibigan, binabanggit sa verse 16 na hindi tayo mawawalan ng pagkain at inumin. Kaibigan, nais ng ating Panginoon na magpasakop ka sa Kanya ngayon. Tanggalin ang pag-alala na kung tayo ba ay uunlad sa hinaharap o hindi. Basta tayo ay nakakapit sa ating Panginoon, hindi niya tayo papabayaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.